Ang main goal ng channel na ito ay maipalaganap ang simpleng paraan ng kaligtasan. Ang tunay na pinagmulan ng simbahang Katoliko. Paano nahaluan ng paganismo ang Kristyanismo? Sa pag-aaral ng kasaysayan ng Kristyanismo, isa sa pinakamalaking tanong na madalas itanong ay ito. Kung ang unang iglesia ay itinatag ni Kristo at ng kanyang mga apostol, paano nabuo ang simbahang Katoliko na kilala natin ngayon? Pareho pa rin ba ang mga aral nito sa itinuturo ng mga apostol? O mayroon bang mga tradisyon at paniniwala na naidagdag sa paglipas ng panahon? Sa video na ito, babalikan natin ang kasaysayan ng Imperyong Romano, ang pag-angat ni Emperor Constantine, at ang mga pangyayaring nagbago sa direksyon ng Kristyanismo sa loob ng maraming siglo. Higit sa lahat, ihahambing natin ang mga pangyayaring ito sa salita ng Diyos upang makita kung ano ang malinaw na itinuturo ng kasulatan. Sa loob ng halos 280 taon, ang mga unang Kristiyano ay dumanas ng matinding pag-uusig mula sa Imperyong Romano. Marami ang ikinulong. Marami ang pinahirapan. At marami ang pinatay dahil lamang sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Tumanggi silang sumamba sa mga Diyos ng Roma. Tumanggi silang kilalanin ang emperador bilang Diyos. Mas pinili nilang mamatay kaysa talikuran ang kanilang Panginoon. Sa kabila ng lahat ng ito, lalo pang lumaganap ang Ebanghelyo. Ngunit nagbago ang takbo ng kasaysayan ng maging emperador ng Roma si Constantine. Noong 313 AD, inilabas niya ang Edict of Milan na nagbigay ng legal na kalayaan sa Kristyanismo. Mula sa pagiging ipinagbabawal na pananampalataya, naging legal ang Kristyanismo sa buong Imperyong Romano. Pagkaraan ng 12 taon, noong 325 AD, ipinatawag ni Constantine ang Council of Nicaea. Layunin niyang pag-isahin ang mga Kristiyano at magkaroon ng pagkakaisa ang kanyang imperyo. Sa unang tingin, tila napakagandang pangyayari nito. Natapos ang matinding pag-uusig. Nagkaroon ng kalayaan ang mga Kristiyano. Nakapagtayo sila ng mga simbahan. Nakapangaral sila ng hayagan. Ngunit may isang malaking problema. Hindi tuluyang iniwan ni Constantine ang maraming kaugaliang pagano ng Imperyong Romano. Bilang isang mahusay na pinuno sa politika, alam niyang napakalawak ng kanyang nasasakupan. May mga Romano. May mga Griego. May mga Ehipsyo. May mga taga-Gaul. May mga taga-Syria. At halos lahat ng mga bansang sakop ng Roma ay may kani-kanilang mga Diyos, Diyosa, ritual at tradisyon. Kung pipilitin niyang talikuran agad ng lahat ang kanilang mga relihiyon, maaaring magkaroon ng paghihimagsik at tuluyang mabuwag ang imperyo. Kaya sa halip na alisin ang lahat ng paganong tradisyon, maraming kaugalian ang unti-unting binigyan ng mga pangalang tila Kristiyano. Ito ang naging paraan upang maging mas madali ang pagtanggap ng mga mamamayan sa bagong relihiyon. Sa paglipas ng panahon, naging mahirap nang makita kung alin ang tunay na aral ng mga apostol at alin ang impluensya ng kulturang Romano. Nagbabala na ang Biblia tungkol dito. 2 Timothy chapter 4 verses 3-4. Sapagkat darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ang wastong aral, sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalat sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Ngayon, tingnan natin ang ilan sa mga pinakakilalang halimbawa. Ang kulto ni Isis at ang pagbabago ng papel ni Maria. Isa sa pinakasikat na relihiyon noon ay ang pagsamba sa Diyosang si Isis. Si Isis ay Diyosa ng sinaunang Ehipto. Ngunit ang kanyang pagsamba ay kumalat sa buong Imperyong Romano. Tinatawag siyang Reyna ng Langit. Ina ng Diyos. Tagapag-ingat ng sangkatauhan. At ina ng banal na anak. Pamilyar ba ang mga titulong ito? Nang lumaganap ang Kristyanismo sa Roma, marami sa mga dating sumasamba kay Isis ang nahirapang iwan ang kanilang dating relihiyon. Dahil dito, marami sa mga katangiang dating iniugnay kay Isis ay kalaunang iniugnay kay Maria. Maging ang ilang dating templo ni Isis ay naging mga simbahan na nakatalaga kay Maria. Unti-unti ring lumawak ang debosyon kay Maria higit sa kung ano ang itinuturo ng kasulatan. Ngunit ano ang sinasabi ng Biblia? Iginagalang natin si Maria bilang babaeng pinili ng Diyos upang maging ina ng Mesiyas. Ngunit hindi siya kailanman itinuro ng mga apostol bilang tagapamagitan ng tao at Diyos. Hindi rin itinuro na siya ay dapat sambahin. Sa katunayan, si Maria mismo ay umamin na siya ay nangangailangan ng tagapagligtas. Luke chapter 1 verses 46-48. Pinupuri ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Kung kailangan ni Maria ng tagapagligtas, malinaw na siya rin ay umaasa sa biyaya ng Diyos tulad ng lahat ng tao. At kung ano ang tunay na papel ni Maria ay dapat nating kunin mula sa kasulatan, hindi mula sa mga tradisyong lumitaw pagkalipas ng maraming siglo. Ang Mithraism at ang pagbabago sa pag-unawa sa hapunan ng Panginoon. Isa pang relihiyon na napakapopular sa Imperyong Romano ay ang Mithraism. Ito ay lumaganap mula 100 hanggang 500 AD, lalo na sa hanay ng mga sundalong Romano.
Isa sa mga pangunahing ritual nito ay ang isang banal na handaan. Sa seremonyang ito, pinaniniwalaang ang pagkain ng laman at pag-inom ng dugo ng inihandog na toro ay nagbibigay ng espiritual na buhay at kaligtasan sa mga sumasamba. Tinatawag ito ng ilang historiador na theophagy o ang konsepto ng pagkain sa Diyos. Mayroon din itong 7 antas o seremonyang panrelihiyon na madalas ihambing ng ilang mananaliksik sa 7 sakramento na lumitaw sa simbahang Katoliko. Sa paglipas ng panahon, naging madali para sa maraming dating tagasunod ng Mithraism na tanggapin ang bagong relihiyon dahil nakakita sila ng ilang pagkakatulad sa mga ritual na kanilang nakasanayan. Ngunit ano ang itinuturo ng kasulatan tungkol sa hapunan ng Panginoon? Hindi ito isang mahiwagang ritual na nagbibigay ng kaligtasan. Ito ay isang pag-alaala sa minsanang sakripisyo ni Kristo sa krus. 1 Corinthians chapter 11 verses 24 to 25. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang diin ng Biblia ay hindi ang pagbabago ng tinapay at alak upang maging katawan at dugo ni Kristo. Ang diin ay ang pag-alala sa kanyang ginawa para sa ating kaligtasan. Idinagdag pa ng aklat ng Hebreo na minsan lamang naghandog si Kristo ng kanyang sarili. Hebrews chapter 10 verses 10 to 14. Tayo ay pinabanal sa pamamagitan ng minsanan at sapat na paghahandog ng katawan ni Kristo. Kung minsanan at sapat na ang kanyang handog, wala nang kinakailangang ulitin upang makamit ang kapatawaran ng kasalanan. Ang mga patron at ang mga Diyos ng Roma. Bago pa man maging legal ang Kristyanismo, ang bawat lungsod sa Imperyong Romano ay may kani-kanyang Diyos na pinaniniwala ang tagapag-ingat. May Diyos ng dagat. May Diyos ng pag-ibig. May Diyos ng digmaan. May Diyos ng ani. May Diyos ng karunungan. Halos lahat ng gawain sa buhay ay may kaukulang Diyos na pinaniniwala ang nagbibigay ng proteksyon. Nang maging Kristiyano ang Imperyong Romano, nagbago ang mga pangalan, ngunit ayon sa pananaw na ito, nanatili ang konsepto. Ang mga dating Diyos ay napalitan ng mga santo bilang mga patron ng iba't ibang bayan, propesyon, at gawain. Hanggang sa kasalukuyan, maraming lungsod at baryo sa mga bansang Katoliko ang may kani-kanilang patron saint. Ngunit malinaw ang itinuturo ng Biblia. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo. Hindi sinabi ng kasulatan na maraming tagapamagitan. Hindi rin ito itinuro na dapat tayong lumapit sa iba't ibang santo ayon sa ating pangangailangan. Si Kristo lamang ang ating tagapamagitan. Ang pag-usbong ng papasi. Isa sa pinakamahalagang pagbabago sa kasaysayan ng simbahang Romano ay ang pagtaas ng kapangyarihan ng obispo ng Roma. Dahil ang Roma ang kabisera ng Imperyong Romano, naging sentro rin ito ng impluwensyang panrelihiyon. Sa suporta ng mga emperador, lalo pang lumakas ang kapangyarihan ng obispo ng Roma kumpara sa ibang mga obispo. Marami ang tumutol sa pag-aangkin ng ganitong kalawak na kapamahalaan. Ngunit sa paglipas ng panahon, nanaig ang impluwensya ng Roma. Nang bumagsak ang Imperyong Romano, ang obispo ng Roma ang nagmana ng malaking bahagi ng impluwensyang pampulitika at panrelihiyon ng dating imperyo. Kalaunan, ginamit ng mga pope ang titulong Pontifex Maximus, isang titulong dating ginagamit ng mga emperador ng Roma. Ngunit iba ang itinuro ni Kristo tungkol sa tunay na pamumuno. Matthew chapter 20 verses 25 to 28. Ang sinumang ibig maging dakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos ay hindi ang may pinakamataas na trono. Ang pinakadakila ay ang handang maglingkod. Hindi lamang ang 4 na halimbawang ito ang binabanggit ng mga historiador na tumatalakay sa pag-unlad ng simbahang Romano. Sa paglipas ng mga siglo, marami pang tradisyon ang naidagdag. Kabilang dito ang pananalangin sa mga santo, paggamit ng mga relikya, paggalang sa mga larawan, at iba pang kaugaliang pinaniniwalaan ng ilan na wala sa utos ng Diyos at wala kasulatan. Ito ang dahilan kung bakit naging mahalagang usapin ang tanong na ito. Ano ang dapat maging pinakamataas na batayan ng pananampalataya? Tradisyon ba? O ang salita ng Diyos? Ganito ang babala ni Kristo. Mark chapter 7 verses 7 to 9. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin, sapagkat itinuturo nila bilang aral ang mga utos ng tao. At sinabi pa niya, pinababayaan ninyo ang utos ng Diyos upang masunod lamang ang inyong tradisyon. Hindi sinabi ni Kristo na mali ang lahat ng tradisyon. Ngunit malinaw niyang itinuro na kapag ang tradisyon ay sumasalungat sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ang dapat manaig. Kaya mahalagang gawin ang ginawa ng mga taga-Berea. Acts chapter 17 verse 11. Tinanggap nila ang salita ng buong pananabik at sinasaliksik araw-araw ang mga kasulatan upang tiyakin kung totoo ang kanilang narinig. Hindi nila basta tinanggap ang itinuro. Sinuri nila ito ayon sa kasulatan. Ganoon din ang dapat nating gawin. Huwag tayong maniwala sa isang aral dahil lamang sa ito ay matagal nang itinuturo. Huwag tayong maniwala dahil lamang sa ito ay popular o sinusunod ng nakararami. Sa halip, buksan natin ang Biblia. Suriin natin ang bawat aral. At itanong natin ang pinakamahalagang tanong.
Ito ba ay tunay na itinuro ni Kristo at ng kanyang mga apostol? Sapagkat sinabi mismo ni Kristo. John chapter 17 verse 17. Pakabanalin mo sila sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Mga kapatid, ang ating sukatan ng katotohanan ay hindi ang haba ng kasaysayan. Hindi ang dami ng tagasunod. Hindi ang tradisyon ng tao. Kundi ang salita ng Diyos. At sa patuloy nating pagsasaliksik ng kasulatan, makikilala natin ang tunay na ebanghelyo at ang tunay na daan ng kaligtasan na matatagpuan lamang kay Kristo. Muli ito ang Mahafer TV na nagsasabi, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa ating mga gawa.